Alright, so welcome guys dito sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Let's officially start our live training discussion. And before we start, I'm just gonna share my screen real quick para magkaroon kayo ng idea. I-deny ko po yung recording ha. Mayroon po tayong dashboard, no? So you cannot record this one kasi meron kayong dashboard. Okay, I'm gonna share my screen and what can you expect ba in the next 5 days? So, okay, let me know if you can see my screen. So, in the next 5 days, okay, we're gonna be talking about this different topics. Day 1, which is today, we're gonna be talking about the business setting overview. Okay, and day 2, we're going to talk about understanding the campaign objectives and how the Facebook auction works. Day 3, we're going to talk about different campaign setup, and day 4, understanding the Facebook ads metrics. And lastly, day 5, we're going to talk about the ultimate Facebook ads calculator. Okay, ito yung magsasalba po sa inyo sa pagiging pagkakasunog ng inyong ads or pagkakasunog ng inyong pera sa ads. All right, so again, meron po tayong Telegram GC, no? You can ask questions sa ating GC. If hindi nyo pa na-download yung Telegram GC, yung Telegram app, all you need to do is to go to your Play Store and then look for this logo, Telegram, and then you can download the app. And then once you're inside the tawag dito, the Telegram GC, you can ask questions, no? So again, please do not send me a direct message unless na lang talagang ito po ay anong tawag dito? It involves security and talagang masyado siyang hindi pwedeng i-ano. Okay? So paano i-activate yung dashboard? All you need to do is let me just quickly run through it. Share ko lang ulit yung screen ko. Paano ulit i-quick run through yung dashboard po ninyo? Paano i-access? All you need to do is to go to my website, digitalhomey.net. Okay, yung mga maghahanap ng recordings po, pakisundan po itong dinedemo ko. Pag pumunta kayo dito sa digitalhomey.net, makikita nyo po yung online courses. I'm gonna send it here dito sa chat box. Mapupunta po kayo dito sa link na to. Then, meron ditong instruction. May video dito on how to be able to access your dashboard. And then, all you need to do is to click the 5-day Facebook Ads Challenge. Okay? Now, since nakapasok na ako, kaya nyo nakikita yung view. Pero, pag click kayo dun sa start course, hahanapan kayo ulit ng payment. All you need to do is to place the promo code inside the payment section para maging 00 po siya. Okay, yung promo code na send po namin sa email po ninyo. Okay, and then all you need to do is to apply the promo code para po maging 00 po yung babayaran nyo po dun sa upon checkout. Okay? So again, nandito po sa loob yung recording dito sa dashboard nyo. Pag kinilik nyo po yung link na yon at nakapasok na kayo sa loob, i-click nyo itong drop down. Okay? And then makikita nyo po dito yung ating lessons from day 1 to day 5. So business settings overview, makikita nyo po dito yung previous batches ng batch 20 po kayo. So yung batch 19, makikita nyo po dito, August 1, July 15, yan po yung mga previous batches. So same topic lang po yun, different batches. Okay? So pag scroll down nyo po yan, day 2, nandun din po siya. Okay? So day 3, and day 4, and day 5. Okay? Malinaw po tayo doon? So again, nandito po yung inyong dashboard sa website. All you need to do is to click the online courses, click the 5-day Facebook Ads Challenge, plus mahanap yun ng payment. All you need to do is to place the promo code in order for you to be able to access your dashboard.
Malinaw? Alright, so, excuse me, medyo masakit ang aking lalamunan. Let me check if may mga mahabol pa. Alright, so again, yung promo code nasa email na sinend po namin. Kapag wala dun sa primary inbox yung email po namin, you have to check your spam folder. Baka nandoon po kasi sa spam folder pumasok yung email po namin. So, minsan doon nagsushoot no? Which is unintentionally si Google na po yung yung nagsushoot po ng email doon sa spam folder. Kaya po nagkakaganon, pumapasok sa spam folder. Alright, so let me know guys kung sino-sino yung nandito sa loob ng Zoom. Type number 1 kung sino dito yung mga business owners. Type 1 dyan sa chat box kung sino dito yung mga business owners. Si Sir Paul, si Gradpong, Vallejo, Miss Marian, Genesis, Jason, RV, Shara, Dawit Hong, Janet. Ito iPhone lang. Change niyo po yung name niyo no para na-address ko po kayo na maayos. Okay, business owner, yun, madami-dami tayong business owner. Si Sir Don, si Chalik, Miss Mani Karay, yan. Si Dave, yan. So, sino naman dito yung aspiring media buyers or yung Facebook ad strategist, digital marketer, media buyer, type 2. Okay, pare-pareho lang yan. Si Jojimar David, yan, number 2, na Miss Gabriel Joseph, ayan, si Cha, si Elaine, si Jane, Miranda, Epic Fail, si Joey Pascual, ayan. Marami-rami din tayong media buyers dito. Aspiring media buyers or media buyers. Now, I'd like to know sino dito yung nasa service industry, nasa, I don't know, life insurance, real estate, like any services na pinoprovide, barbershop, travel agency, yan, kasama po yan. Car sales agent, o yun, sama na natin sa number 3. Yan, si Paul D, 1 and 3. Bea, Paul Gerlan, number 3. Joyce Vicente. Ang daming services dito So, alright. Perfect. Forklift salesman. Wow, ngayon ko lang narinig yung may nag-join dito na forklift salesman. Alright. Car sales agent, okay. Si Sir Ivan, si Sir Julius, auto sales. Louis Castro, yun. Brother Louis, magandang gabi. Kasamahan ko dati to sa Toyota. Brother Louis. Yan ang pinakamalupit na sales agent diyan sa Angeles, Pampanga. Yan, message niyo si Brother Louis Castro. Yan, malupit yan. Genesis Real Estate, Airbnb, Staycation, Restaurant, ayun. 3-car sales agent. Madaming tayo dito. Si Randy Delatas. Number 3. Transient house po dito sa Baguio City. Ayun. Services, nga, no? So, parang meron kang brick and mortar business but you are trying to provide your services to clients. Okay. Perfect. All right. So, wait lang check ko lang dito sa page. Teng, yata yung ano. Pa-mute po tayo Teng. Teka muna. Yung Lazada yata. May Lazada pa. May gabing-gabi na naglalazada pa. Pa-mute muna tayo. Ayan, mute all muna tayo. Gabing-gabi na, sipag naman ang Lazada natin. Ayan. Yan ang pag hindi kayo nag-mute, baka mamaya, wag tayo makarinig ng ungol dito, no? Mahirap yung pag-ungol yung maririnig natin dito. Kaya mag-mute po kayo i-mute ko na rin po kayo. Okay, sana wala tayong maririnig na ungol Ayun, so malinaw po tayo doon. Joke lang. Anyway, I'd like to know guys, sino dito ang nag-boost post na in the past, hindi nila alam kung ano yung ads manager, hindi nila alam yung business manager, parang nakita lang nila yung blue button, tapos wala, nag-boost post lang sila. Let me know in the comments or in the chat
chat box, type 0. No, kung kayo po itong nag-boost post na before pero wala kayong idea about business manager or how to properly set up your business manager. Ba, madami-dami dito ah. Si Paul, si Joey, si Genesis, si Jason, si iPhone, si Michelle, si Sheila, si Cha, si Don, Miss Mani. Yan. Ang dami. Okay. Again, ito yung mga nag-boost post lang, okay? So that para magawan ko po kayo ng business manager. Okay, for these people na nag-submit ng 0, I'd like to know kung sino dito guys ang naka-laptop or PC kasi pag naka-mobile phone po kayo, hindi po yan nagagana, hindi natin magagawan. Sino sa inyo ang naka-laptop or PC? Okay, si Paul Gerlan. Perfect. All right, so let me know. Nauna si Sir Paul. Sir Paul, this is how it goes. Gagawan kita ng business manager from scratch. Kapag meron ka ng business manager, I'll move to the other person na possible na anong tawag dito, na wala pang business manager. Kung may business manager ka na, then I'll show you which business you should be running your ads. Okay? So fair enough. You can share your screen, Sir Paul. And then let's see if meron ka na ba talagang business manager o wala pa. Baka naman kasi meron ka na na-create na business manager, hindi ka lang informed or hindi ka lang aware na meron ka ng business manager before. So parang I'll give you the structure po ng inyong ads manager or ng business manager. Sige Sir Paul, you can share your screen. Okay? Sir Paul, nandiyan ka ba? Galaw mo ang baso. Okay, nabigyan na kita ng may na-create na ako nakaraan. Tingnan ko na lang if nakasunod yung sa akin. Sige, Brother Louie. Sige, share mo yung screen mo, Sir Paul. Magkaiba po, Sir Kenneth, ang business suite sa business manager. Okay, si Sir Paul nandito na. Let me control your PC. Okay, approve mo lang. Okay. Ayan, huwag mo munang gagalawin and I'll see if meron ka ng business manager in place. If not, bakit hindi ako maklik tong ano mo? Meron bang nakaharang dito sa profile mo? Paki-check mo nga yung sir, baka may nakaharang diyan sa profile mo. Move mo diyan yung move mo yung hindi ko maklik eh. Ayun, okay na. The Beta Museum Letters Stand. This Marikina yan. Kung mo nang gagalawin sir, ako muna. Check po natin kung meron na. Pag wala, pagagawan kita. Huwag mo nang gagalawin. All tools. Ads Manager. Ito, personal ad account mo. Ito, Sir Paul, hindi ka lang aware pero mayroon ka ng 2 business manager na na-create. Gerland's Paul Business tsaka yung Science with Soul. Hindi po yan ang page mo ha. Business manager mo to or business portfolio. Itong nasa baba, personal ad account mo ito. Okay, so definitely meron ka ng business manager. We'll go to someone na wala pang business manager. So, sino bang nag-next after Sir Paul? Si Sir Genesis. Ayan. You can share your screen, Sir Genesis, kasi si Sir Paul meron ng business manager, hindi lang siya aware. Actually, 2 pa yung business manager ni Sir Paul. Okay, Sir Genesis, go ahead. Share your screen. Okay. Ayan. And then I'll be asking remote control access. Do not move your mouse. Okay, and then I'll check if meron na tong si GMC Properties. Let's see. Remove ko tong mga nandito ha. Mga YouTube na to. Ayan. So, wow, Meta verified pa siya. Oh. So, Meta Business Suite. Check po natin kung meron ka ng business manager. All tools. Baka hindi ka rin aware, Sir Genesis.
na meron ka ng business manager. Malalaman natin yan kung meron or wala. Ito, boost post to panigurado. Kita ko na agad ang pagkakamali. Boost post agad. Meron ng mali. Ay, mali. Ayan, nagra-run ka ng ads sa personal ad account mo. Ito rin, hindi rin siya aware na meron siyang dalawang business portfolio. So, ayan, nasa personal ad account ka nagra-run. Oras na nakikita niyo yung pangalan niyo, ibig sabihin personal ad account po ninyo yun. Yung nasa taas na dalawa, business manager po ninyo yan. Okay, meron na rin. So, hindi lang aware. Sinong next? Tingnan natin. Kung wala talaga, I'll go back to Sir Genesis. Sir Joey Pascual, go ahead. Let's see. Kung wala pang business manager. Share ka ng screen mo, Sir Joey. Joey. Joel tuloy. Joey Pascual. Sige, sir. Galaw mo na baso. Joey Pascual. Wait, sir. Naka-CP po ako. Ayun. Maliwanag po tayo ha. Hindi po pwede yung CP or yung tablet. Okay. Next po natin. Si Genesis, Joey, si Rosalie Oriones. Miss Rosalie, sige, last na lang. Kapag wala, yung kay Miss Rosalie na lang yung gagamitin natin. Let's see if we can create a new business manager. Go ahead, Ma'am Rosalie. Share mo na yung screen mo. Nag-aantay po ang sambayanan. Igalaw mo ang baso. Ayan. How to share screen, patay tayo dyan. Ayan, medyo matatagalan tayo. Back to you, Sir Genesis na lang. Let's see if we can create a business manager. Kahit na meron ka ng business, so we can create a new business, parang magiging ano mo siya, magiging spare account or spare business. Sige po, Sir Genesis, go ahead. Ay, sino ba yung si Sir Joey pala yan. Sige po, Sir Genesis, gawa tayo ng bagong business even though may existing ka na and see how it goes. Magkaiba ang business suite ha. Si Sir Ivan daw. Sige. Sir Ivan, go ahead. Share mo na yung screen mo. Yan. Sunurin. Alright, let me quickly have a remote control access. Ayan, naka-ano ka rin, naka-personal ad account ka rin. Laki naman. Paki-click mo, sir, yung ano mo, keyboard mo, control minus, para hindi masyadong malaki. Control tsaka minus. Ayan, masyadong malaki yung keyboard mo, ay yung desktop mo. Okay, yung keyboard, sir, di ako na lang, sige. Sakto. Kay Sir Ivan, wala pa siyang business portfolio. Okay. So, what I'm gonna do is I'm gonna go here sa business.facebook.com/create. Okay? Kapag wala, malalaman nyo guys na wala pa kayong business portfolio kasi pag tinignan nyo to, pag click nyo yung drop down, okay, makikita nyo pangalan nyo lang yun nandun. Your account. Itong mga naran mo na ads dito, Sir Ivan, nasa personal ad account mo to. Huwag kang magra-run ng ads dyan. Okay? So, kapag nakikita nyo yung pangalan nyo, ibig sabihin personal ad account niyo yun. I-explain ko mamaya kung bakit. Okay? Again, pagdating mo dun sa /create, business.facebook.com/create, i-click mo tong create an account. Tapos, pakitype po dito, Sir Ivan, yung business name po ninyo na naisip. Regardless po kung meron ka ng, anong tawag dito? May use permit or DTI, walang problema yung kung wala or meron, okay lang yon. So, type mo lang dyan yung, bis na lang, Isuzu Pills, yung PHILS biz. Para
BIZ. Yung B malaki, capital B. Okay, and then mag-open ka ng bagong tab, no? Bago mo ilagay yung email diyan sa baba, open ka ng bagong tab, and then i-login mo muna dito yung email na ilalagay mo doon. Itong papahingi ako ng remote control access. Okay, approve mo lang 'yan, tapos yung ilalagay mong email, ito rin ba yung email na nandito? Yung Crystal May, parang hindi mo 'to ano. So pa-login po dito sir nung ano mo, nung email na ilalagay mo. Ikaw ba 'tong Tetel Carrot na 'to? Puwede kang mag-unmute, 'no? May iba pa ba ditong email address na nakalagay? Teka, itong Tetel Carrot na 'to, wag mo munang gagalawin sir, ah. Ah, oo, hindi ito sa'yo. So pa-login ka muna dito sir, ang gagawin natin is, ah, wag mo munang gagalawin sir, ah. Magdagdag pa ng isa pang account, ayan. So login ka dito sir, stop ko muna yung sharing para, um, tawag dito, hindi natin makita yung password mo, ma-hack natin. Let me know 'pag naka-login ka na dun sa browser na yun. Huwag kang mag-cha-change ng browser ha, kasi hindi po yan gagana. Yung same browser dapat ang lalagyanan mo ng email mo. Unless na lang yung Tetet Carrot na yun, sa'yo talaga yun. 'Di ba? Eh, kaya lang mukhang sa wife niyo po, sa girlfriend niyo or ano, I'm not sure. Parang pambabae yung email eh. Let us know Sir Ivan, pagka na-open na. So the reason why pinapa-open ko po guys sa another tab, kasi baka mamaya naka-login yung Facebook ninyo sa Microsoft Edge. Tapos magse-send yung si Facebook ng business ng two-factor authentication via email, tapos sa Gmail ninyo po papasok yung two-factor authentication. Pag kinilik ninyo yung confirmation email or email confirmation, hindi po yung gagana kasi magkaibang browser ang gamit po ninyo. Dapat same browser. Kung ano yung browser na nakalagin yung Facebook ninyo, dapat same email din po. Kaya pina-open ko ng new tab. Okay, kung Gmail po yung gamit ninyo, Gmail lang po. Sorry, kung Google Chrome ang gamit ninyo, Google Chrome lang po. Kung Microsoft Edge lang po. Kung Safari or Firefox ang gamit ninyo, yun lang yung o-open ninyo. Dapat magka side by side sila. Naka-open yung email mo sa kabila, tapos Facebook mo na sa kabila. Kasi pag nag-send si Facebook ng verification, hindi po siya gagana. Okay? Kasi Facebook will treat that as a different user. Kasi magkaiba sila ng tawag dito ng browser. Sir Ivan, okay ka na ba? Nag-aantay ang sambayanan? Wala Pwede ka sir, mag... isang check na lang po. Sige lang po, Sige. go ahead. Okay. Yun. So, magagawan kita ng bagong business manager. So, para at least mayroon kayong idea kung bakit magkahiwalay ang business manager sa inyong personal ad account. Kasi ito Ito yung na, sir. reason. Sige, sorry, sir. Okay na po. Okay na. Sige, you can share your screen again. Okay. So, let me have a remote control access. Check natin. Huwag mo muna ang gagalawin. Sige, approve mo muna yung remote control access ko. Sige sir, approve mo muna. Lumabas na ba? Ayan. Okay. Yung mga questions nyo guys, mamaya ko nasasagutin para hindi sila matabunan. So John Ivan Aquino 22@gmail.com. Okay, good. So yun ang ilalagay mo ditong email address. Okay? I-shoot mo na siya dyan, give up ko yung remote control access. Tapos pakitype mo na yung email address mo dyan. After pag nagawa na natin yung business manager, tsaka na ako magsasagot ng mga questions po ninyo. Okay? Then,
Pag-click mo ng submit, wrong spelling po yung ano mo, .com. Okay, pag-click mo ng submit, pupunta ka sa kabilang tab. Click mo muna yung submit. Ayan po yung submit niyan, yung kulay blue. Yan. Tapos, pupunta ka sa kabilang tab o open mo yung Gmail mo doon. Open mo yung Gmail mo sa kabilang tab. Dito sa kabila, yung ka-open mo lang. Yan. Tapos, click mo yung Gmail. Okay? Sa social tab po yan papasok. Okay? So, may primary inbox kayo, tapos meron kayong yung nasa gitna, ano ba yan? Yung promotions, tsaka yung social. Click mo yung social tab. Yung pangatlong tab yan, social. Tapos makikita mo, confirm your business email. Facebook, galing kay Facebook na email. Click mo yan, confirm now. Ayan. Okay, so mapupunta na kayo ngayon sa business settings. Okay, your email has been verified. So meron ka ng business portfolio or business manager. Now, give me a remote control access again. Pahingi ako ng remote control access. Approve mo lang. Okay, huwag mong gagalawin muna. So, i-remove ko na tong yung ibang tab sa taas para isa na lang yung nakikita natin. Ngayon, pagdating dito sa add accounts, makikita nyo pag bago yung business ninyo, wala pa kayong add account dito. All you need to do is to click add. Masyadong malaki eh. Ayan, so lilitan muna natin to. Ayan. So, sa add accounts kasi, blanco pa to. So, i-click nyo tong add and then create a new add account. Tapos, papangalanan lang natin tong Isuzu advertising na lang. Advertising. Dapat magkaiba yung add account name ninyo sa business name po ninyo. Makikita nyo po dito sa top left, Isuzu Philips Biz. Yun yung business manager name ninyo o yung business portfolio. Pagdating dito sa add account, dapat magkaiba sila ng bahagya para at least alam niyo yung distinct difference ng dalawa para hindi kayo nalilito pagdating nyo dun sa ads manager. So, Isuzu advertising, tapos dito sa time zone, obviously, nasa Pilipinas tayo, so Manila. Ang ilalagay ko. Okay, tapos papalitan nyo to ng PHP, Philippine Peso, and then click next. And then my business, create. Okay, tapos kahit na may-ari ka nung business manager mo, isa-select mo pa rin yung pangalan mo, bibigyan mo ng full control yung sarili mo. I-click mo yung assign, and then mamaya na tayo maglagay ng payment info. I-close ko muna ito. Okay, exit. Tapos minsan kasi nare-restrict yung account natin. So check natin, open in ads manager. Ayan, pa-mute po muna guys ulit. Mute all. Ayan. So ayan, mapupunta na tayo dun sa ad account po natin. So which is okay naman siya. Makikita mo dito, Dash Your Business, Isuzu Philippines, Focus on Politics, click mo lang yung no. Okay, and then makikita mo dito wala pang payment method but mamaya na natin yan pupuntahan. Ngayon, pay attention guys for those people here na aspiring media buyers, and this is how you can be able to access your client's business manager in 3 ways. Number 1 is you have to provide your email address kay client. For example, si Sir John Ivan ang client ko. I will now act as a media buyer or Facebook ad strategist. All I need to do is to provide my email address kay Sir Ivan, and then Sir Ivan will click invite people. Okay? And then I'm gonna, bakit ganito? So, trouble requesting, refresh ko muna. Minsan nagkakaroon ng problema. Invite people. Minsan may bug eh. Okay. So, ilalagay ko dito yung aking email address, virtual5solutions@gmail.com. Okay? Tapos click ko yung next. And then, everything ko muna, Sir Ivan. Then click next. And then,
Bibigyan ko yung sarili ko ng access, full control, invite. Ngayon, makaka-receive ako ng email from Sir Ivan. So I'm just gonna stop sharing your screen and then I'm gonna go ahead to my wait lang ah. Okay, I'm gonna head over to my email address, my Gmail, I mean, and then dito sa social tab. Okay, get started. And then ipapasok ko po yung aking password. Wait lang guys ha. Thank you. Station. Okay. Pasok ko lang yung password ko guys. Wait lang. Check natin kung papasok yung password natin. Pasok naman. Okay. Yun, papasok naman siya. So that's the first way of getting, nandun ako sa loob. That's the first way of getting access sa, anong tawag dito, sa inyong client sa Business Manager account. Now, the second way of getting access, you can share your screen, Sir Ivan, again. Okay. The second way of getting access, sige, bigyan mo ako ng remote control. Refresh muna natin to. Makikita mo na nasa loob na ako. Okay, refresh your browser. Okay. Ayun, nasa loob na ako ng business manager niya. Ngayon, the second way of getting access is through ad account ID lang. Okay, all you need to do is to send your ad account ID sa media buyer mo or yung Facebook ad strategist mo. So all you need to do, Sir Ivan, kopyahin mo tong nasa taas, itong 467, ang dulo niya 6785, kopyahin mo yan, tapos isend mo sa chat box. Okay? Nakopy mo na, sir? Then i-send mo dito sa sa Zoom natin, sa Zoom call. Ayan, and then send it over sa Zoom call natin. Ayan, so kukopyahin ko yan. Kunyari ako yung magsiserve as a media buyer. Bibigyan lang ako ni Sir Ivan ng access via ad account lang. So ang gagawin ko, pupunta ako ng business manager ko, hanapin ko yung aking, so halimbawa mag-ano ka na, mag-full pledge na advertising agency ka na, ganito lang yung hihingin mong access. Pupunta ka lang sa business manager mo, wait lang. Nasaan na ba yung aking business settings? So, ad accounts. Virtual web solution. Okay. So, ang gagawin ko, share ko yung screen ko. So, ngayon, assuming na you're running your own advertising agency or digital marketing agency, all you need to do is to send a request access doon sa ad account. So, halimbawa, ito yung aking business manager or business portfolio, Virtual 5 Solutions. So, all I need to do is to click the add button and then request access to an ad account. Okay, and then I'm gonna put it here, the ad account ID, and then I'm just gonna select manage full control, confirm.
para magkaroon ako ng access doon sa ayan, request sent na siya. Tapos obviously, assign ko yung sarili ko dito. Okay, and then manage full control, assign. And then, makaka-receive si Sir Ivan ng request. So you can share your screen, Sir Ivan. Okay, tapos pahingi ulit ako ng remote control access. Tapos mapupunta siya dito sa request. Ito yung sa baba ng security center. Okay, dito niya ma-receive 'yon. Okay? Since meron pumasok na ako doon sa buong business niya kaya hindi mo na siya makikita dito. Okay? So dapat noon receive or invitation, access review. Ayan, lalabas yan diyan. Okay, wala kayong makikita kasi nga naka-access na ako doon sa buong business manager niya. Ngayon, the third one is via partners. Dito, makikita nyo na yan dito sa partners, yung pangalan ko o yung pangalan ng agency ko. Ayan, Virtual 5 Solutions. So, assuming na wala pa to dito, i-remove ko muna yung sarili ko. Remove partner. Okay. Ang gagawin naman ni Sir Ivan is ibibigay niya yung ang gagawin ko naman is ibibigay ko yung business manager ID ko. So, ang gagawin ko is give up ko muna remote control. Okay. Tapos, isi-send ko naman dito yung aking business ID. Pakikopya mo yan, Sir Ivan. Yung business ID ko na yan. Business manager ID. Nakopya nyo na. Okay, and then i-click mo yung add dito sa kaliwa, yung partner to share assets with. Ito, yung nasa gitna. Yung dalawang blue na button, dalawa lang yan. Kaliwa kanan, sa gitna. Yung dalawang blue button. Yan, click mo yan. Click mo yan. Tapos, ilagay mo dyan yung business ID ko. Then, click mo yung next. And then, click mo yung add accounts. Ayan, click mo yung Isuzu Advertising sa gitna. Hindi, i-click mo muna yung box. Isuzu Advertising. And then, full control. Sa baba. Yan, save changes. Yun. Yun yung pangatlong way of getting access sa inyong client's business manager account. Okay? So again, for those media buyers, magiging beneficial din po yung mga business owners kung paano kayo magbigay ng access sa inyong media buyers. Okay? Now that I have access doon sa inyong kay Sir Ivan BM, let's call it BM para mas madali. Check ko muna kung nasa loob na ako ng kanyang business manager. Okay, nandito na. Ganito po kasi yung itsura niyan, guys. Share ako ng screen. Drawing lang tayo mabilis. Okay, para mas maintindihan ninyo, okay, yung Facebook profile po ninyo ay, so ito kayo, okay, ayan, pasensya na kayo sa drawing na yan, yan po yung Facebook profile po ninyo. Ibig sabihin, yan po yung nakikita nyo sa newsfeed niyo, nakikita nyo yung picture ninyo, doon sa top right ba yun, ng cellphone po ninyo, yan yung Facebook profile po ninyo. Under your personal profile, meron po kayong add account. Ano, yung kanina po kasi ni Sir Ivan na nakikita niyo yung pangalan niya, personal add account po niya yon. So ito po yung personal add account ni Sir Ivan kung saan siya nagbo-boost post. Kasi pag nag-boost post kayo, ang default po ng personal add account niraran yung ads. Ngayon, ayoko po kayong mag-run po ng ads dito kasi anytime na mangyari po sa inyo na ma-restrict yung personal ad account po ninyo, hindi na po kayo makakapag-create ng business manager. Okay? Kapag na permanently restricted na po yung personal ad account ninyo, hindi na kayo makakagawa ng business manager. So, ganito yung itsura niyan. So,
under your personal ad account, yung ginawa natin kay Sir Ivan is business manager. Okay, ito yung BM1. Okay, yan po yung Isuzu Pills Biz. Hindi po yan page ha. Yun po ay business manager po ninyo. Okay, ito po yung nakikita nyo na yan, yung BM1, ito po yon yung ginawa natin kanina. Ngayon, under your BM, meron po kayong ad account. Makakapag-create kayo ng multiple ad account. Ito na po yung ad account na yung ginawa natin, which is the Isuzu Advertising. Yan na po yon, which represent this box. Now, under your BM, you can create multiple ad account. Multiple ad account. So, dito, pwede ka mag-create ng ad. Since bago lang yung business manager ni Sir Ivan, naka-grade out pa to, hindi mo magagawan. The moment na nag-run ka na ng ads at naging compliant yung ads mo, mabibigyan ka na ng bagong slot ni Facebook para magkaroon ka ng multiple ad accounts dito sa loob ng business manager po ninyo. Okay? So, magkakaroon ka ng additional slot, and talagang pag masunurin ka kay Facebook, so multiple ad accounts po ang magagawa mo under one business portfolio or business manager. Now, dahil masunurin ka kay Facebook ulit, pwede ka pa ulit mag-create ng bagong business manager. So that's gonna be business manager number 2. And under business manager 2, makakapag-create ka pa ng multiple ad accounts. So mga anak po ng mga anak yan. So ibig sabihin, whatever happens to business manager 1, meron ka pang buffer na business manager 2, and so on and so forth. So meron kang business manager 3. Okay, and then makakapag-create ka rin ng multiple ad accounts. So pag ginagamit mo yung personal ad accounts mo at nasira ka dito, multiple rejections ka kay Facebook, wala na, hindi ka na makakagawa nitong nasa baba. Okay? So imagine niyo po yung business manager as a parang subdivision. Okay, bigyan ko kayo ng parang overview nito. Ganito po itsura kasi niyan. Sa subdivision, ito yung pinaka main office po ninyo. Okay, doon sa people, dito kayo, nandito ka sa loob. Tapos itong mga boxes po na to, yan po yung mga assets po ninyo. Hindi nyo mabubuksan yung assets nyo na yan kapag walang susi na manggagaling sa inyo. Or, kasi di ba nakita nyo, kahit na pagmamayari ni Sir Ivan yung business manager niya, binigyan niya pa rin yung sarili niya ng access. Kasi hindi niya ma-open yung anong tawag dito? Ma-open yung ibang assets, which is the ad accounts, the Facebook pages, kung hindi po naka-add yung sarili niya. Kasi bawat asset, itong pages, since wala ka pang page dito, mayroon po siyang sariling page ID. Itong ad account, may sarili siyang ad account. Ito, kung may Instagram ka, may sariling ad ID rin po yun. WhatsApp account, may sariling WhatsApp ID. Okay? So, the next thing that we're gonna do is we are going to add your page, Sir Ivan. So, all you need to do is to share back your screen and then i-add po natin yung page mo doon sa business manager po na ginawa natin. Okay? Now, punta ka dito sa pages. Click mo yung pages sa baba ng accounts. Click nyo po yung pages. Okay? Tapos click mo yung add. Okay? And then add the page. And then type mo yung page name mo dito. Sige. Yan. Tapos click mo yung add page. Ayun o, makikita mo, click mo yung close. Makikita mo na sino si Laika Joy Garing? Siya ba yung nag-create ng Facebook page mo? Nagpatulong lang po na mag ng ad. In contact ka pa ba sa kanya? Pwede ko na siyang alisin. Teka muna. Huwag mo muna aalisin. Bakit? Kasi siya ang may full control ng page mo. Tingnan mo to. Owned by Laika Joy Garing. Ngayon, kapag ikaw ang tinanggalan niya ng access, ikaw ang kawawa. Okay? So, make sure lang na
In good terms pa kayo ni Laika kasi pag hindi Okay na naman. kayo, ano po? Okay naman kami. Ano lang, kumbaga tapos na yung parang 1 month ko lang siya hinire. Pero Okay. So, that's a good news kung in good terms pa kayo kasi ang nagiging problema po kasi ng mga business owners, pinagawa nila yung page sa ibang tao, then they have the full control of the page. Once you have disconnected their services, ang mangyayari po nun, they own the page, not you. Wala kang top level admin access. Ang gagawin mo, sabihin mo kay Miss Laika, pahingi ako ng top level admin access kasi i-add ko yung page ko kamo doon sa business manager na ginawa po namin or natin. Okay, makaka-receive po siya, it's either email or notification sa Facebook po niya. Sa mismong profile po niya na someone is trying to access or someone is trying to add the Isuzu Philippines Cavite page to the business manager. So, ngayon pa lang, i-message mo na siya para at least na heads up na siya na kini-claim mo yung page na yon under this business manager na Isuzu Philippines Biz na ginawa natin. okay. So ibig sabihin, pinasok niya po pala yung page ko sa business manager niya. Hindi po. Hindi. Possible na meron siyang sariling business manager. So, possible yun na na-claim niya yung page mo under her business manager. So, pag ganun yung nangyari, ibig sabihin po nung kailangan mo nang i-remove yung page na yon under her business manager. If, no, ang caveat doon, if na-claim niya yung Isuzu Philippines Cavite sa business manager niya. But if hindi naman na-claim at ikaw lang ang nagkakaroon ng parang employee access at tapos siya mayroong top level admin access, hingi ka sa kanya ng top level admin access para pareho kayong admin. Okay? Once you're an admin of the page, pwede mo na siyang i-claim dito, make sure lang na i-approve niya sa end niya. Make sense? Parang nag-request ako sa kanya ng ng yun sir, top Top level admin access. Ibig level sabihin, pareho kayong, parang ang pinaka layman's term, co-ownership or co-owner kayo ng page. Yung Okay, tapos ano po? once po na nasa top level admin access na ako, pwede ko na siya i-remove as partner. Yes, pwede mo na siyang i-remove. Pero dapat nun kasi, if I'm not mistaken, dapat 3 kayong admin muna. Hindi mo siya pwedeng i-remove ng basta-basta kasi siya yung unang naging admin eh. Siya yung pinaka parang owner ng page before ka pumasok. So hindi ka papayagan ni Facebook na i-kick mo siya. Dapat nun mag-add ka pa ng isa, bali 3 kayo dyan sa page. Tsaka ngayon, Unless yes, go ahead. parang magbobotohan, parang gano'n. Pag dalawa yung nag-kick, Yes. ayun. So, ano yun, kung makiklaim mo na yung page mo na iyo Ayan, talaga, tapos mare-remove mo siya as admin na ng page. Nag-reply na siya. Okay? Opo. So, okay. So, but prior to that, hopefully ma-approve niya. Then, balik ako dito sa ad account para lagyan na natin ng anong tawag dito. Pahingi ulit ako ng remote control access. Picturean ko lang to sir, isend ko sa kanya. Sige po. Okay na po. Kung social media manager siya, baka hindi niya to maintindihan. Pero kung media manager siya, katulad ko, baka, hindi baka, mas maintindihan niya yan. Pero kung SMM siya, more on Meta Business Suite ang orientation niya, I'm not sure kung maiintindihan niya to. Pero sabihin mo lang sa kanya na meron ka mong notification, paki-check po sa profile po ninyo or dun sa Facebook ninyo. All she needs to do is to accept or approve the request. Okay? So, ngayon, Okay po. while we're doing that, while we're waiting for her approval, pupunta na tayo dito sa ad accounts kasi 'di ba kanina in-skip natin yung paglagay ng payment info. So all we need to do is to click this drop down menu or this inverted triangle. Again, nasa ad accounts ako ito. Ad accounts. Click the inverted triangle, view payment methods.
Tapos, add payment method. Credit card po ba kayo o GCash, Paymaya? Debit card po. Credit card. So, click natin yung next. Your location and currency cannot be changed once set. So, ingat po kayo doon. Dapat Philippine peso tsaka Philippines po yung currency in region Sir, po. wala raw siyang makita sa noti. Sa email, baka may pumasok. Okay? And paki-click mo sir tong next, hindi ko maklik eh. Baka may nakaharang diyan. Yan. Click mo yung next. And then credit card, click mo ulit yung next. Sige po, next. And then stop sharing na kita para ilagay mo yung credit card info mo. Okay, baka bigla kang maka-receive ng multiple online transaction sa amin. Wait lang po, pakuha ko lang yung ano po. Sige po. Okay. So, yung Meta Business Suite, guys, ang pagkakaiba nun sa Ads Manager, ginagamit ng karamihan ng social media managers yung Meta Business Suite. Yung Ads Manager, hiwalay po yon. Ang tawag po doon, Power Editor, nung mga early days ng Facebook. Power Editor ang tawag doon. Ngayon, ang tawag sa kanya Ads Manager. Okay? Ngayon, doon po kayo magra-run ng ads. Once po nakikita nyo yung drop-down, yung pangalan nyo sa drop-down, ibig sabihin po nun, personal ad account po ninyo yan. Doon po kayo nagbo-boost post kasi automatically kapag nag-boost post kayo under your personal ad account po yun. Tapos ang default po ng boost post is engagement. Okay, day 2 which is bukas, pag-aaralan po natin yung different campaign objectives and then mas lalo nyo maintindihan kung paano ba kayo china-charge ni Facebook. Okay? And by the way pala guys, mag-heads up ako. Same po ba to sa Instagram? Kapag nasa Meta Business Suite na kayo, Sir Raylan, you can access the Instagram and Facebook page simultaneously. Okay, yun ang trabaho ng Meta Business Suite. Sa Ads Manager naman, magagamit mo naman yun when running ads. Yung Facebook and Instagram page mo ninyo, makikita nyo po yun doon. Sir, paano po kaya yun? Parang sa email ad pa raw yata ng Facebook niya magno-notif kaso parang wala na raw yata siyang access. Yun lang. Yun ang problematic, sir. Kasi kapag hindi niya na-access yung email address niya, then the reason why kanina, di ba, pina-open ko muna yung email mo sa kabilang tab para Opo. just to make sure na may access ka doon sa email address. Doon sa sa email address, alam mo yung password, alam mo yung anong tawag dito, yung login credentials. Kasi pag sinubmit mo yung email address tapos wala ka naman palang access doon sa email, paano mo mako-confirm yung email? So, I hate to tell you this, Sir Ivan, but wala tayong magagawa doon kasi hindi niya mabubuksan yung email confirmation. Okay? Kung hindi naka-Yahoo man yun, kopong-kopong pa, panahon pa ni kopong-kopong yung Yahoo na yun, hindi niya na alam yung password doon, there's no way you can be able to confirm or accept. No? So, I'd rather have you create a new Facebook page for your business. Ganun po mangyayari po nun. Paano po Okay? kaya niya napasok yung ano niya? Yung ano niya, yung paano siya nagkaroon ng access? Doon sa page. Mhm. Di ba sabi niyo kayo siya nag-create ng Facebook page? Hindi po siya yung nag-create. Ano po siya? Ano lang po, bali ang nag-create po noon iba. Tapos Sino? binigyan ko lang po siya ng access dun sa sa ads po. Sa ads, dun lang po sa account ko. Binigyan ko siya ng access. Okay. Sino yung nag-create ng page ninyo? Kaibigan ko rin po. Ayun, siya po ang kakausapin po ninyo kasi siya po yung Siya po makaka-receive. owner po no ano. Again, magkaiba yung Facebook page sa business manager po ninyo. Opo. Okay, so kung sino yung nag-create ng page, siya po yung
owner na lalabas. No, although nabigyan ka ng access as probably admin din or employee access, pero hindi ikaw ang nagmamay-ari ng page dahil siya yung nag-create, kung sino nag-create ng page, siya yung literal na nagmamay-ari ng page. You might Okay po. have access to advertising, but you don't have the full control or full access ng page mo. So, Okay. kontakin mo yung tao na nag-create ng page para ma-claim mo yung page mo sa loob ng business manager. Or probably, Okay. tanong mo si yung babae, Lovely ba pangalan nun? Nakalimutan ko. Laika po, like. Laika, sorry. Tanongin mo si Laika kung na-claim ba yung page mo sa business manager niya. Kung na-claim Kung niya yung page na-claim mo, page. Opo. sa loob ng business manager niya, paki-remove ka mo para ma-add po yung page mo dito sa bago mong business manager. Sige po, sige po. Okay? Ito po kasi yung nagiging problema ng mga newbie media buyers. Ang ginagawa po nila, sa kanilang ad account nila, nirarun yung ads ninyo. Hindi kayo Opo. aware na ad account nila ang ginagamit. Na supposedly dapat baliktad. Ad account niyo ang ginagamit, tapos you will just give them access inside your ad account. The way Opo. I did it today or tonight, yun po yung proper way of doing it. Okay? So, Oo nga po. you have to give her a Parang heads. po, binigyan ko lang siya ng access sa ad account ko. Tapos parang yung isa po, yung isang kaibigan ko, siya kasing gumawa ng page, malamang dun sa business manager na naka-add. Papa-remove ko na lang po. Pa-remove nyo po pareho para magkaroon po kayo ng tamang access. Okay? Kasi dapat you own the data, you own the business manager, and you own the data. Kasi if they're the one running your ads inside their business or their ad account, they literally own the data, not you. It should be the other way around. It should be your business running your own ads, your own ad account, your own credit card info, and then you will just give them access inside your business. That's the way to do it. This is the proper way to do it. Okay? And that's it for today's lesson. I'm gonna be answering questions dito sa chat box po natin. Sir Julius, I think you shouldn't input your credit card details first, not until you have full access sa page. Sir Julius, again, magkaiba po yung business manager sa page po ninyo. Okay? Yung credit card details, it's okay because Sir Ivan owns the business. Okay? Yung sinasabi nyo po na wala pa siyang access, yung page po yun, magkahiwalay po yung page sa business manager. Sir Julius, okay? So the way yung sinulat inano ko kanina, dinemo ko kanina, yung page po ninyo is a separate asset and your business manager is a separate asset. Now you can add the page inside your business. Okay? So ganun po 'yun, Sir Julius. Ma'am Marian, ano po magiging bearing sa metrics kung magraran ako ng boost post sa personal ad account? Wala namang bearing sa metrics, Ma'am Marian. Regardless kung nasa personal ad account. The reason why I want to separate your personal ad account to the business ad account is because pag natinopak si Facebook, tapos tinoyo ko siya, na-restrict niya yung personal ad account mo, goodbye, hindi ka na makaka-create ng business manager. Marian, so I hope that makes sense. Nasagot ko yung question. Question number 2, question po, 2 page po sa FB and IG pag-add, hanggang login lang po, ayaw po magtuloy. Hindi ko magets yung tanong ni iPhone, but paki-rephrase po ng maayos. Si Cha, pwede po ba same email, multiple business manager? Yes, Ma'am Cha. Si Richard, sir, paano pag madami ka ng business account? Advisable na may delete yung business account? No. Sir Richard, kasi yung existing business account mo na nagawa, magagamit mo yan in the future. Yung ibang advertiser nagmamakawa kay Facebook na magkaroon ng multiple businesses, ikaw, dahil may existing businesses ka na, wag yun na pong gagalawin yan. Kasi pwede mong i-rename yan in the future
just in case sumabog lahat ng business manager mo, nagkanda reject or na-disabled lahat yan, meron ka pang extra. Okay? So yun po yung advantage po ng multiple businesses, Richard. Sir Vladimir, may effect po ba sa ads kung sa personal ad account? Nasagot ko na to. Miss Karay, business manager email should be the same email po sa personal Facebook email na gamit? Yes, pwede. And you can also use other email. Let's say Yahoo ka before, Miss Karay. Yung Facebook profile mo, you can use Gmail account for your business. Pwede yun. Okay? Kapag na-suspend yung ad account, bye-bye na, yes. Pag may permanent restrictions ka, nakalagay doon, this ad account is permanently restricted, wala na. Goodbye na yun. Mag-create ka ng bagong Facebook profile. And the reason why I want you to separate your first personal profile, your personal ad account to your business so that you have to protect by all means yung personal ad account mo. Para hindi ma-restrict yung personal ad account mo, mag-create ka ng multiple businesses. Okay? Question po, kapag nakalagay is owned by business name, hindi na po ito personal account ko. Hindi po, yes. Okay? Basta kapag kinilik mo yung drop down, nakikita mo yung pangalan mo, personal mo yon. Pero pag yung nilagay mo yung business name, yun, meron ka ng business portfolio or business manager. Ilang page po pwede sa isang business manager? Multiple pages pwede. Dawit Hong. Sir, if meron violation ang creative under a particular BM, example BM1, I can still use BM2 at yung personal account ko will not get suspended. Yes. Yes, Sir Miss Janet. Violation, okay lang, rejected ads lang naman. Pero when I say violation, ibig sabihin permanently restricted ka na sa BM1, you can use BM2 kapag may multiple businesses ka. Coach, nabanggit mo si Lovely kanina, media buyer, then say nagiging student mo ba siya dati? Ano daw? Hindi ko gets. Nabanggit mo si Lovely, like kayo yung para kanino ba to, Sir Randy? Para sa akin ba yung tanong na to o kay Sir Ivan? Hindi ko masundan. Parang kay Sir Ivan to. Baka media buyer to ni... tama, media buyer po siya ni Sir Ivan. Okay, si Pamela. Question po, kapag nakalagay is owned by business name, hindi na... Nasagot ko na to Okay, boss, nakita ko may tatlo akong business portfolio. Should I delete? Again, kasasagot ko lang nito. Pwede pa check ko yung ads manager ko sa screen share kung meron mali o may dapat ako ayusin. Running ads ko na. Wait lang, Sir Al. Sagutin ko lahat ito. How should I know na may restrictions permanently? Makikita nyo po yun doon sa sa ads manager mo. Nakalagay doon, kulay pula. Sa ads manager. Okay, permanently restricted na po personal ad account ko. Gumawa ako ng new FB profile with BM1. Tapos in-invite ko sa people yung isang FB profile na restricted na ads. Hindi mo siya ma-invite, hindi mo siya ma-add kasi restricted na eh. Possible po ba ma-restrict din yung bagong profile? Hindi naman. Hindi naman. Unless otherwise kung na-detect ni Facebook na same IP address yung gamit, most likely ma-restrict yun. Okay, when po malalaman if pwede gumawa ng new business account? Kinaray ko po mag-add ng second ad account ko, access kanina, but nakalimit. Nakalimit pa siya, Miss Gabriel, kasi pag bago pa yung business mo, kailangan mo mag-run ng ads muna at maging compliant kay Facebook. Kapag compliant ka na kay Facebook, makakaroon ka ng bagong slot or mabibigyan ka ni Facebook ng bagong business manager kapag compliant ka. Makikita mo yan kapag ka naka-grade out, Miss Gabriel. Miss Gabriel, kapag naka-grade out pa, hindi mo maklik, ibig sabihin nun, wala ka pang slot. All you need to do is to run ads and become compliant kay Facebook sa mga ads na hindi ka na-restrict para magkaroon ka ng bagong slot. Okay. Sir, naset ko na po ang billing method. Okay na yan. Goods na tayo. Ilang population po ba ang dapat i-target? Malalaman nyo po yung Promax Day 3. How to rename business portfolio, Sir Julius. This is how you rename it.
I'll share my screen. Go to business info, and then all you need to do is to click edit. Tapos pwede mo na siyang pangalanan ng bago. Same thing with your ad account. Go to ad accounts, click the three dots, and then click edit. And then you can rename your advertising account. Okay, Sir Julius, sana nasagot ko yung tanong mo. Malaki na po gastos ko sa ads ko pero walang conversions. I'll teach you Pro Max on how to ang tawag dito, to read the metrics sa day 3, 4, and 5. Okay, ano pong usual restrictions hindi po ka po compliant? Halimbawa, nagra-run ka ng pampapayat. Halimbawa, sabihin mo, mataba ka ba, gusto mong pumayat, ayaw ni Facebook nun. So, mare-restrict ka doon. So, nandoon po sa follow the advertising guidelines po ni Facebook. Ayaw po ni Facebook i-call out yung certain demographics or certain personal attributes. Okay, keywords, yes, tama po, Miss Pamela. Okay, yung keywords, tapos yung image po ninyo, kapag hindi siya compliant, i-restrict po ni Facebook yan. Okay, tawag dito. Ano pa ba? Saan po makikita recorded training nitong natin? Again, kung medyo na late ka, Sir Joey Pascual, pupunta po kayo share ko po yung screen ko. Pupunta po kayo ng website ko, digitalhomey.net. Okay, pagpunta mo po ng website ko, pupunta kayo ng online courses. Tapos, kiklik nyo po yung 5-day Facebook Ads Challenge. Manghihingi ito ng bayad. Yung gagamitin nyo po yung promo code para hindi na kayo magbayad. Magiging 0-0 po yon. Yung payment po, ilalagay po nyo yung promo code. Yung promo code na send po namin sa email po ninyo. Kung hindi nyo po alam, baka sa spam folder po pumasok, paki-double check. Welcome to Digital Homey Academy yung title po ng email po namin. Once you're inside, kapag nakapasok na kayo, nagamit nyo yung promo code, i-click nyo lang tong drop down. Nandito po yung day 1 po natin. So lahat po nung previous batches makikita nyo po dito. So yun po yun. If you don't know how to access the dashboard, just message me sa Telegram. Kung wala ka pa sa Telegram, let me know. And then i-send ko po yung link. Okay? So I hope nagkaroon po tayo ng ng overview how to properly structure your business manager. I'll be answering more questions. Si Shara just asking po if tama po ang ginawa ko. FB page, full name, full control, ad account name, advertising, full control, catalog name, tama yan. Shara, yan po lumabas sa screen ko, tama po yan. Tama po na ads manager mo lang makikita yung may nalabag yung guideline, yes. Kasi may mga nag-send sa akin ng direct message tapos may link, mukhang scam. Pag yun, phishing scam po yun, Pamela, Miss Pamela. Okay, Raylan Raffles, after completing this session po ba possible na makakuha ng client sa e-com? May background na po sa media buying for search arbitrage. Yes, you can accept clients for e-com. Si Julius, nag-expire po ba yung access namin sa online course videos ng previous batches sa website? Hindi po, lifetime access po yan, Sir Julius. Okay? So, I'll see you tomorrow, guys. If you have questions, you can ask questions sa Telegram GC po natin. And then, yung mga wala pa sa Telegram, one last time, I'll be sending the link ng Telegram GC po natin. Yung mga nahihirapan sa access, again, check our email, nandoon po yung instructions. Ito yung Telegram GC, paki-save. And then kung anong tawag dito, wala pa kayong Telegram app sa phone po ninyo, download the Telegram app and then save this link para makapasok po kayo sa GC. Maraming salamat, guys. I'll see you tomorrow at exactly. By the way, guys, dapat supposedly matatapos tayo ng Friday, but meron akong attendan na seminar by Friday, so hanggang Thursday lang po tayo. So yung day 4 and 5, pag-iisahin po natin
sa day 4. So, bali Thursday po yun, mag-i-extend po ako sa inyo ng time para ma-cover po natin yung anong tawag din, yung lesson ng day 4 and 5 sa isang upuan lang. Kasi Friday hindi ako available eh. May pupuntahan akong mastermind. So, yun. I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. Bye-bye!